Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na po ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon po today's reflection. Pang mabuting balita sa araw na ito. So, sa ngayon po, no, mainit na pinag-uusapan sa ating bansa. Itong scandal o controversial na flood control budget. Na kung saan, no, maraming mga politician, maraming mga empleyado ng mga DPWH, particular yung mga district engineer na naglustay po, no, ng kaban ng bayan. Kaya ngayon nagagalit po ang ating mga kababayan, lahat tayo, dahil tax po yun, no, na imbis na itulong, no, gawing ospital, eskwelahan, yun na, flood control, pero wala pong nangyari dahil nga yung pera ay ginamit nila sa kanilang mga personal na interest. So, alam niyo po ba, hindi lang ngayon pala yung nangyayari. Panahon pa ng Old Testament, nandyan na po yung mga taong, no, nananamantala, mga taong gahaman pagdating sa pera. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, no, itong si Samuel, nung kanyang panahon ay naging mabuti po, no, itong si Samuel. Subalit nung kanyang sapit, nung tumanda na, may mga anak na, yung kanyang mga anak ay hindi po na sumunod sa kanyang mabuting gawain, no? At naging pasaway ang kanyang mga anak at talagang nagalit po yung bayang Israel nung panahon na yon. Imagine yung Old Testament pa yun. Ngayon, 2025 na. Kung babasahin natin, almost 2,000 years ago na po, no? Ang nakakalipas o 3,000 kasi before Christ pa yon nangyari. Kaya sabi sa unang Samuel, chapter 3, 8 verse 3, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama, na naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol, at hindi pinairal ang katarungan. So, kita niyo, no? Napakalinaw po na nung panahon na yun, meron din na rin palang suhol, no, na pinag-uusapan. Meron na rin palang mga taong nagbibigay nung panahon na yun, no, na nasusuhulan at hindi pinapairal ang katarungan. Kaya nadismaya po, no, yung time na yun, yung mga taga-Israel, kaya humingi sila ng bagong hari para palitan na itong lahi ni Samuel na kung saan ay naging pasaway na. So, ibig sabihin, yung suhol po nangyayari na, no? 3,000 years ago na po. Ang korupsyon nung panahon na noon, hanggang ngayon parang nagpapatuloy pa rin po, no? Ibig sabihin, marami kasi ang nagsasabi, no? Yung money is the root of all evil. Hindi po, no? Ang pera hindi po ginagamit lang. Yung taong gumagamit. Kapag minahal mo na yung pera, naging sakim ka na, tinatalikuran mo na yung mabubuti o tinatalikuran mo na si Lord, no? Kagaya ng nangyayari nga sa ating bansa na pinasusugal lang at habang ating mga kababayan ay lubog tayo sa baha, naanod yung mga bahay, nawawalan ng hanap buhay, the worst, no? May namamatay pa dahil sa mga taong gahaman na pagmamahal nila sa pera, no? Kaya kumbaga yung decision pa nila, yung kanilang mga personal na interest, kumbaga para pag siningil, damay po ang buong bansa. Kagaya nga niyan, di ba? Sila lang ang gumastos ng pera, sila lang yung nagwaldas, sila lang yung itong gahaman, pero nadamay po ang buong bansa. No, particular sa Bulacan, itong sinasabing BGC Boys ni Lacson, no? So, ganun po, no? Kung ang ating bansa laging gano'n, no? Nasusuhulan yung pulis, nasusuhulan yung BIR, yung custom, lahat na po kung nasusuhulan na at yung mga taong nandyan ay nagpapasuhol naman, wala pong mangyayari, no? Mawawalan ng dignidad. Kumbaga sa isang tao, kagaya nito, no? Bagamat no, nagkamal sila ng maraming pera, naglustay, nagpakasasa sila, pero sabi nga, may reckoning din, no? Kagaya niyan, marami man silang pera, wala naman silang peace of mind dahil hinahabol sila ng taong bayan. No? Kaya nga po talagang wag natin pairalin yun, yung mga suhol-suhol na yon
Ang isang pinakamodelo niyan, no, sa suhol na hindi tumanggap ang ating Panginoong Yesus. Di ba, nung tinutukso siya ni Diablo, ibibigay ko lahat ng sa iyong kaharian, magpapatihulog ka, at kung ano pong mga pangakong napakaganda. Kung nadala lang siya noon, wala po, no, hindi na po tayo maliligtas. Buti na lang, no, ang ating Panginoong Yesus ay lahat ng offer ni Satanas ay tinanggihan niya. Kaya pagdasal po natin lahat ng ating mga leader, no, na sana, no, talagang may takot sila at talagang paglilingkod sa taong bayan ng kanilang atupagin, ng kanilang gagawin, hindi yung kanilang sariling interest. Kaya nakakaproblema po na dahil sa mga taong ganito. Kaya pagdasal po natin yung ating bayan na huwag mawalan ng pag-asa kasi marami na pong dismayado ngayon dahil sa nababalitaan natin kalwat ka ng korupsyon. Kung mabalitaan nyo po na sa ibang bansa, sa Nepal, sa Indonesia, nagkakagulo na po sila doon dahil din sa corruption. Sana tayo, no, maging maayos, no, hindi naabot sa ganong mga violenting action. Sana tumino na po yung mga leader natin. Kahit pansarili rin po natin, no, dapat maging maayos din po tayo sa ating personal na buhay. Kaya muli po, no, pagdasal po natin lahat yan sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog, may kanya-kanyang problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Type mo na lang, Lord, bless po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa kanilang kalusugan. Huwin niyo po ng iyong mapagpagaling ng kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iloloob. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagmahal sa bawat member ng pamilya. Ganon din po sa financial Lord na kailangan namin lahat. Lalo na po mga kapatid namin, walang-wala talaga. Ang ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, problema pa kung saan nila hanapin. Bless niyo po. Ganon din po ang aming bayan, mga leader na nawa ay sumunod, no, sa pagiging modelo sa iyo o aming mahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan nating Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, God first.